Hello everyone! Welcome back again sa aking YouTube channel, Mojang Aquatics. So for today's video, meron na naman tayong panibagong update. Noong una, nag-set up tayo ng aquarium tank. Then, gumawa tayong video kung paano naman mag-add ng fish. So ngayon naman, pakikita ko naman sa inyo kung paano yung tamang paglilinis ng aquarium. So dito sa mga videos na ginagawa natin, applicable naman to sa lahat ng aquarium. Doesn't matter kung kano naman kalaki, same lang naman ang procedure yan. So ngayon naman, pakikita ko sa inyo yung tamang proseso ng paglilinis para hindi ma-harm yung mga alaga nating isda. Pakikita ko sa inyo lahat ng tools na gagamitin ko sa paglilinis and paano yung tamang paglinis ng filter medias. Ganun, kasi mayroon pang tamang way na linisan yung medias natin guys, kasi pag nagkamali tayo ng paglilinis, may tendency na mapatay natin yung beneficial bacteria dun sa ating filter. So ayun, on the way na ako dun sa shop ko para i-water change. Then pakikita ko sa inyo kung paano yung procedure. Don't play with it, don't be dishonest. Ay, still not understanding. So ito na guys, ito na yung tank natin. Yung mga goldfish natin dito, ano na to, isang linggo na. So ang gagawin na natin ngayon ay mag-water change tayo. Yan guys. So pag mag-water change tayo, ito yung mga kailangan natin. So kailangan natin ng vacuum water. Ito guys. Yan guys, ito yung hihigop ng tubig sa tank natin para mahigop natin yung water. Tapos yung panlinis ng glass natin guys, kailangan din yan. May dalawang uri guys na panlinis ng glass. Meron ito guys, magnetic to guys, and ito naman yung ano lang, yung parang scraper lang na may handle para maabot lang natin yung ano, ilalim ng tank natin. And also, need natin ng bucket guys. Ayan. So, pag mag-water change tayo, need lang natin i-turn off yung ating heater tsaka yung pump. Okay, bubunutin ko lang guys. So, ayan guys, napunot na natin lahat ng pump, pati yung heater. I'm sorry guys sa ingay, nasa shop ko kasi ako eh. Nasa tabi tayo ng kalsada. Important pala guys, pag mag-water change tayo, make sure natin yung alaga natin, mga goldfish natin, nag-fast na sila ng 6 hours. Ibig sabihin, yung huli nating pakain 6 hours ago pa bago tayo mag-water change. Or kapag pagkatapos natin naman mag-water change, di sila kakain ng 6 hours. Kasi kapag yung sudden change ng temperature guys, yung goldfish natin maaaring di sila matunawan kasi magkaka-water shock sila. Yun yung magiging cause ng SBD. So bago tayo mag-water change, make sure lang natin na di pa kumakain yung goldfish natin up to 6 hours. Yan guys. Kasi sudden change ng temperature sa tubig, mag-i-stop yung metabolism nila eh. Hindi sila matutunawan. Yun ang reason. So, ayan guys, after natin bunutin, remove lang natin guys yung mga dito, nakadikit dito sa mga aquarium, yung mga airstone, yung sponge filter, tsaka yung yung heater, pati ilaw, para maayos lang natin na kahit di na ilaw guys, na lang, iwan natin yung ilaw para makita natin. So para properly lang natin, scrape natin yung glass, tanggalin lang natin. Ayun guys, so after natin ma-remove yung mga nakatingin, yung airstone, yung sponge filter, tsaka yung heater. So yung glass, i-scrape na natin para malinisan natin. So ito gagamitin natin yung magnetic scraper guys. So
guys, pag gumamit kayo ng magnetic scraper, ingat lang kayo sa pag-tikit nito sa glass nyo kasi may tendency mabasag. Ang tamang pagkapit nito is ganyan guys, i-slide nyo sa ilalim ka pataas. Ayun guys, nag-dikit na siya. Kasi kapag ang pagkapit nyo nito yung pag ganyan guys, sasampal yan doon sa glass, may tendency mabasag. So ang tamang pagkapit nyo ganyan, slide nyo lang na ganyan. Ayan siya. So ayun guys, ano na natin? Straight na natin. Madali na siya gamitin, no? Ganyan lang. Ayan. Then, taas natin yung ilaw para hindi umarang. Ayan guys, ayun na lang yung glass. Madali lang gamitin. Dahan-dahan lang. Hindi ma-stress yung aking mga langan. So yan guys. Next guys, yung ordinary na scraper lang yung may handle, para sponge lang ata to, para maabot lang natin yung mga sahig guys. Ganyan lang siya. Dahan-dahan lang din. Yan guys, so pag yung paggamit nito dito sa scraper, magnetic scraper, kung ano yung ginawa nyo sa harap, dito lang din sa gilid, ganun lang din gagawin nyo. So napakadali lang naman, hindi naman siya sobrang hirap maglinis, applicable siya sa lahat ng tap, ganun lang din gagawin nyo. So ang next natin gagawin ay i-vacuum na natin yung mga poop nila, yung sasahig. Tsaka pala guys, before tayo mag water change, depende kasi yan sa atin. Depende yan sa availability natin or how often we feed our goldfish. Kasi kung madalas ka magpakain ng goldfish, yung tinatawag na boost feeding, where na pinapakain mo yung goldfish mo 8 times a day. Pag ganun ginagawa mo guys, kasi may ganun na, yun yung mga nag-groom ng goldfish guys. Pinapakain nila 8 times a day. So pag ganun ginagawa nila, mas madalas mag-poop yung goldfish. So mas mabilis dumumi yung tubig. So ang ginagawa nila, kung madami sila magpakain sa isang araw, mas madalas sila mag-water change. So ang water change nila daily. Ang ginagawa nila ang pag-water change doon daily, 30% guys. Tayo naman, dahil busy tayo, di natin hands-on yung mga aquarium natin talaga 24/7. Nagpapakain ako ng mga goldfish ko 3 times a day lang. Enough lang na mabuhay sila. Kahit every 3 days yung change ng water natin guys. Tapos kapag nagbawas tayo ng tubig, 50% lang. So ibig sabihin, ibawas na natin yung tubig hanggang kalahati lang. Huwag natin tatanggalin yung tubig ng lahat ng tubig guys. Huwag natin tatanggalin kasi kapag naglagay tayo ng tubig, maiiba na yung water parameters nun. Yung goldfish natin mamamatay kasi masashock sila, water shock sila. Pati yung mga beneficial bacteria natin mamamatay doon kasi panibagong tubig na nilagay mo, may chlorine din yun. So mabibigla sila. So dapat guys, pag nag-water change tayo, hindi lahat. Tapos hindi na natin kailangan alisin yung goldfish sa top natin guys. Kahit dyan na lang sila. Hindi mo na kailangan alisin or ilagay sa ibang lalagyan. Babawas lang tayo ng 50%, sabihin kalahati lang. So, ang kailangan nyo na next ay yung bucket natin guys, diba? Sabi ko sa inyo, hindi natin yung bucket. Huwag muna natin itapon yung tubig kasi gagamitin natin yon. I-vacuum muna natin. Dahan-dahan sa pag-vacuum guys, kasi baka mahigop nyo yung alaga nyo, masusugatan sila.
lang, i-vacuum natin yung mga tayo nila, mga poops. Dumi-dumi. Ayan, tanggalin na natin. Need lang natin punuin yung yung bucket ng tubig. Okay guys, so after natin puno yung bucket, huwag natin itapon yung tubig, gagamitin pa natin. So ito guys yung bucket natin. Ayan siya. Puno ng tubig. Ang gagawin kasi natin yung sponge filter guys. Ayan. Dito natin babanlawan yung sponge filter. Pipigayin lang natin para luminis lang. Huwag natin siyang babanlawan sa tubig na galing sa gripo guys. Kasi may chlorine yun eh. Mamamatay yung mga beneficial bacteria. Ito lang naman para ma-flush out lang yung mga dumi. Yan guys, pipigayin nyo lang na ganyan. Yan. And also, dito naman sa sa top filter natin guys, di ba mayroon dito, may sponge filter. Mayroon ditong filter wool. Ayan. Ito yung washable natin. Tanggalin na natin guys, then ganun din, pipigayin lang natin sa sa bucket din natin, ganyan lang. Yan, after pigayin natin, balik natin dun sa top filter. In this way guys, yung mga beneficial bacteria hindi mamamatay. Takpan natin. Guys, so after natin ma-scrape yung glass and mabanlawan yung mga filter medias, gagawin natin next, ibabalik lang natin. So ayan guys, naibalik na natin lahat, yung sponge filter, yung airstone, tsaka yung heater. So ayan, na natin, ituloy natin yung pagbabacuum hanggang sa 50% to siya. So ayan, vacuumin lang ulit natin. Ayan guys, so pag nasa kalahati na yung tubig, stop na tayo. So yun guys, yung tubig at sa kalahati na, next natin gagawin, maglalagay lang ulit tayo ng tubig guys sa aquarium. Hanggang dito ulit, punuin ulit natin ng tubig yung tank natin. Tapos after natin maglagay ng bagong tubig guys, need natin ng anti-chlorine. Yan. So 20 gallons to, mag-add lang tayo ng anti-chlorine na ng 2 cup nito. Isang cup kasi na ito katumbas 10 gallons. 20 gallons to guys, need natin ng 2 cup. Maglalagay lang tayo. So, pupunuin ko na to ng tubig guys. Alright, so tapos na tayo maglagay ng tubig. Nalagyan na natin ng anti-chlorine guys. So, nakabukas na lahat. Air pump, water pump, pati heater. Yan guys, all done. So, madali lang. Yun lang ang tamang paglilinis ng tank guys. Hindi natin kailangan tanggalin lahat ng tubig. 50% lang. Tapos maglilinis lang tayo ng tank after 3 days. Ganun lang yung paglilinis ko. Pwede rin naman once a week. Pero kung sabi ko nga kanina, kung madami kayo magpakain ng isda nyo, need nyo mag water change araw-araw guys. Alright, so ayan siya ngayon. Linis na. Tubig, malinaw. All goods.
So far, minomonitor ko yung mga goldfish dito. Wala namang sakit. Lakas naman silang kumain. And guys, alright, so hanggang dito na lang ulit. Until next time guys. Sa mga bago kong subscribers, sa mga nagko-comment sa mga videos ko, maraming salamat guys. And pag mayroon kayong gusto itanong sa akin or may gusto kayong i-add na mga tulong sa akin, just leave a comment lang guys. Yun lang. Bye guys, take care.